Hello guys, ito po yung sinasabi kong kishik. Ano ito, bulgur siya na may laban. Tapos drinay nila. Ayan. Pag makapunta po tayo sa village, ipapakita ko lahat ang mga paano nila gawin ang bulgur, lahat-lahat. So, magluluto na po tayo. At ina-air fryer ko po ang aming kibi. Yan. Okay. So, ilagay natin ang butter dito sa pan. Okay. Lulutuin natin ito ng maraming garlic. Isang cup lang ang gagamitin natin na kishik. Lagyan na natin ang ating 1 cup na kishik. Ilagay natin dito yung tubig. Lagyan natin ng salt, black pepper. Tapos mamaya lagyan natin ng nutmeg powder. Set aside natin yan dahil magluluto pa po ako ng ibang pagkain. Yan yung zucchini. Yan. Luto na yun. Ito po ang lulutuin ko. Yung loob ng zucchini. Olive oil. Onion. Yan. Okay. Ganyan natin luto ng ating onion. Nag-brown na siya. Ito ng iba. Talaga na. So, kailangan palutuin ito. Okay, black pepper. Cinnamon powder. Nutmeg. Green onion. Ilalagay tayo dito ng eggs. Tatlong eggs.
guys, luto na siya. So next, luto na din po ang ating kibe. Sunod natin yung isa. Hindi ko na siya lalagyan ng salt. Lalagyan ko na lang siya ng nutmeg. Naglagay po tayo dito ng nutmeg. Kunti lang. Lagyan na natin ito dito. Gutom na si Cheyenne. Ganito siya pwedeng kainin ng rice. With rice pala. Yan na yung zucchini natin. Yung loob niya pala. It's so hot. I need my water. Okay. Hindi mabisik ne? La, baskalaski yan. Ay, baskal. Basisi. Basijiki yan. Lana nasrab, my dear. Miss Jong. Pachuay. Yan, good, Cheyenne? Hello guys, ipakita ko pala yung sinasabi kong pinalo pa. Ewan ko kung maano namin sa camera yung record, pero itong pulang, ay ito blue, dito na area pinalo-palo ko daw. Tapos umiiyak ako. Dito si Emong pala, oh. Ito yung kamatis na nasira. May isa dito, yun ang pinalo-palo ko. Tapos ito, muntikan na din ito na nasira dahil pinurdot-purdot ko ba sa Ilocano, ganyan-ganyan. Tapos pinalo-palo ko na ganyan. Kasi lahat ito, dalawang puno ng kamatis sa isang paso. Isa na lang natira dahil yun nasira. Sinira ko daw guys. Ewan ko kung ma-record sa video. Kasi that time wala si Mr. na sa work. Ang kasama ko si yung biyanan ko. Mga bata sila yung nagbabantay sa akin. Malalaki na palang ating kamatis, oh. Buti na lang hindi lahat. Ito lang talaga. Parte na ito ang sinira ko. Sayang kasi namumulaklak na siya. Ito muntika na din, oh. Sira na siya guys, oh. Tignan nyo, oh. Tumba. Dahil nga sa ginawa ko. Tara akong baliw ba, Diyos ko Lord. Nung nangyari ba sa akin. And then nung galing kami kay St. Charbel, binigyan ako ng holy water para iano ko daw. Tapos yung incense, pakur, tawag namin yun. Tapos binasbasan ako doon. Buti ang mga anak ko alam nila yung ginagawa. Pinakain nila yung aso, pinakain nila ang mga pusa, yung champang natin, yung champang na turtle. Labas ka dyan, huwag mong anuhin yan. Sila ang nagpakain. Mga pusa ko, alam ata nila na hindi ako okay. Si Emo, yan, bantay sa akin. Dito lagi siya noon sa balkon. Si Ginger din. Si Luyas, iyak ng iyak daw doon. Yung kitten guys. Sa gutom na din kasi hindi napakain. Kasi before ako nagluto, pinakain ko pa sila umaga. Kasi 3 beses sila kumain, lalo yung kitten ko. Pinakain ko pa siya. Kinagabihan, hindi na siya kumain. Kinaumagahan, late na siyang kumain dahil nga doon nagwala-wala na. Tapos
Sabi ng mga bata, pinakain daw nila. Yung mga alaga ko, alaga namin. Alam nila yung ginagawa ng mga bata. Ayan, okay, pasok tayo. Tapos yung banyo namin, ipakita ko, nasira. Ito yung nasira guys. Ito yung banyo namin na bintana. Inopen ni Mr. Ito, aayusin pa niya daw. Yan inopen niya para mabuksan niya yung ano. Hindi nga namin alam kung nasaan na yung susi. Tinapon niya daw. Yan, ito, binuksan niya. Tignan niya, Tapos inabot niya daw ito. Itong shower namin, paubos na daw yung tubig. Kasi biruin nyo naman 2 hours na umaano yung tubig. Yung door, naabot ni Mr. through sa stick. Yan. Hello mga kapitbahay. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo. Thank you pala sa mga comments nyo, kung yung mga opinion nyo, ganyan. Thank you, na-appreciate ko po. Sobrang appreciate ko po. Anyway, may mga nagpo-comments, no? Ito po yung sagot ko about sa biyanan ko. Nai-stress ako dahil sa biyanan ko. Hindi po, wala pong kasalanan ang biyanan ko dito. Talaga sigurong ganun ang nangyari sa akin, accident. Wala po sana tayong sisihin sa bagay na ito. Siguro opinion nyo yan, pero wala po siyang kasalanan talaga. Kasi kung about naman sa pagpapahinga, walang problema. Kasi kahit uupo ako sa harapan niya, wala, free ako. Free ako sa biyanan ko kahit pa hindi ako magtrabaho. Pero kasi ito na yung katawan ko, parang mas lalo akong ma-stress kung nakaupo ako, ganun. Gusto ng katawan ko, yung mind ko, na magtrabaho ako. And then, yun naman talaga ang job ko bilang asawa at anak. Kahit sino. Dito sa abroad, guys, maliban na lang kung mayaman ka, may katulong ka. Pero, lahat ang pagkaalam ko, mga kapwa nating kababayan na nakapag-asawa sa ibang bansa, sila po yung gumagawa ng gawaing bahay. Maliban na lang po kung talagang may kaya, mayaman ka na. Pero, usually, no, kasi kami talaga at parang Pilipinas din na yung asawa ay magtagagawa ng bahay, alam nyo. So, hindi naman kasi ibig sabihin na sa ibang bansa ka, queen ka na or ay ang tawag nito, iba na yung life. Baga, compare sa Pilipinas mga nanay, hindi, parehas lang po. Yun po yung totoo. Hindi po ako nagkukunwari sa inyo. Maliban na lang talaga kung mayaman ka talaga. Yan po yung hindi po kami dito buhay prinsesa na na nakaupo lang ganyan. Hindi po, gagawa din po kami ng gawaing bahay. Maliban na lang po kung may katulong ka. Kahit may katulong ka, hindi nila ipaasa yung anak mo na ipaalaga sa maliban na lang kung walang pakialam yung lalaki sa sa'yo or sa anak mo. At saka wag mong iasa yung anak mo sa iba, ganun. And siguro talagang nangyari sa akin yun na accident. Iniisip ko din siguro talagang nangyari yun sa akin para may dahilan siguro talaga. Hindi ko po ma-explain, basta nangyari yun sa akin talaga, accident. And pinapasalamat na lang namin sa ating Panginoon na hindi worse yung nangyari sa akin, dahil biruin nyo po 2 hours na nakahilatay ako, tapos yung water pa sa tubig yung tubig sa akin. Buti hindi daw ako nawalan ng oxygen. Alam nyo, di ba, pag makapasok yung tubig sa ilong natin, delikado. Hindi naman. Yung position ko daw is kasi kapag mag-shower ako, nakatayo ako. Yung position ko daw nakaupo, tapos lupay-pay na daw ako. Yun. And talaga siguro guys, na accident. Alam nyo, so hindi naman
hindi naman natin hawak talaga. Yun na lang yung pinapasalamat namin sa ating Panginoon na hindi niya ako pinabayaan that time. Kasi biruin nyo yung ganun situation, sabi ng asa ko pwede daw ako makoma, pwede daw ako mabaliw. Yun, second day may symptoms na yung wala ako sa isip, sa katinuan. Unfair naman kung papayag ako na pagsabihan nyo na ganun ang kawawa. So huwag nyo siyang sisihin or husgahan kasi wala po, hindi po niya kasalanan. Sinisi ba talaga sa biyanan ko. And thank you pala sa mga nyo, comments nyo. Naiintindihan ko po yung mga nyo, yung mga opinion yun. Thank you. Hindi nyo lang alam kung ano yung ginawa niya. Sabi ng asawa ko, umiiyak daw ang biyanan ko, guys. Hindi sa pag-uwi sa harapan niya, umiiyak siya. Siya yung nasa loob ng emergency room. Kasi pinaalis daw si mister dahil nga po naninervyos daw din po ang asawa ko sa loob. Pinaalis ng biyanan ko ako nang magbantay. Sabi niya daw. Yun ang kwento ng asawa ko. Then, babalik-balik daw po siya sa room para i-check ako. Pero sabi ng asawa ko, nakita niya daw ang biyanan ko na umiiyak siya at kinakausap ako. Kasi yun ang sabi ng doktor, nakausapin lang ako para magising ako. Kasi pag baka makoma ako, yun yung kinatatakutan nila. Kaya yun, may tendency pala na makoma ka or mabaliw ka. Yun yung tendency na pagka pass out. Kaya nagpapasalamat na lang ako. And kung alam nyo lang, kahit naliligo ako, guys, nagdadasal ako. Pero talaga ganun ang accident. Hindi mo talaga mahol. Hindi mo talaga hawak. Kasi syempre kapag maligo ka naman, hindi mo suot ang rosary or ang scapular, tinatanggal ko, hindi ko binabasa. And about sa incense, yung bakur, nagbabakur ako, meron po ako sa altar. Talaga sigurong may dahilan, guys. Sabi nga ng biyanan ko, swerte ka dahil sa sitwasyon na ganun, baka yung meron daw yung ganun, nababagok yung ulo or nakukoma dahil sa pagka-pass out. Yun ang sabi ng biyanan ko. Alam nyo, kung accident talaga, hindi mo hawak, guys, ang buhay. Pero thank God na lang talaga dahil binigyan pa ako ni Lord ng, alam nyo, pangalawang buhay siguro ito sa akin. Yun, guys, share ko lang sa inyo ang buhay namin. Ito yung buhay namin. Kaya ako sinare na may na-accident ako dahil part po yun ng buhay namin. Kasi life yung namin, content namin. Pasalamat pa rin tayo, guys, kahit may nangyari sa atin. Ako, ganun ako, kahit may problem, papasalamat pa rin ako. Yun naman dapat yung nangyari sa akin. Hindi ako nagtanong kay God kung bakit nangyari sa akin yun. Basta sabi ko, thank you Lord, kung yun yung nangyari sa akin. Thank you kasi hindi mo ako pinabayaan. Yun lang yung sabi ko. Siguro kung hindi ko share sa inyo ito about sa nangyari sa akin, hindi rin siya mahusgahan ang biyanan ko. Pero kaya ko lang share sa inyo dahil nga po part po ito sa buhay namin. And yun na nga yung nangyari. So, thank you pala sa prayer nyo, guys. Sa lahat po ng nagdasal sa akin na maging okay ako. Thank you po. Na-appreciate ko po.